Samantala, bago lumarga ang proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa administration ticket sa Lawag, Ilocos Norte, ibinida ni campaign manager at nabotas Representative Toby Chanco na hindi sila yayakap sa siraan, kundi plataforma lang daw ang kanilang ilalatag sa kampanya. Pero sa obserbasyon po naman nakasaksi sa proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa Ilocos Norte Centennial Arena, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang unang umatake sa mga kalaban, kung saan halatang ang pinatutungkulan ay ang kampo at mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nitong tinumbok ay ang tukhang sa war on drugs noon ni Duterte. Pangalawa ay ang pagbanat niya sa sako-sakong pera di umano ng kaban ng bayan na pinagsamantalahan noong krisis sa pandemya noong 2019 hanggang 2021 na termino pa rin ni Duterte. Pagkatapos ay binakbakan din ito ang pagiging pro-China na mga senatoriables na ang karamihan ay mga kapanalig din at mga kilalang loyalista na mga Duterte. Po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan.